Nyo makuha si Madam Kilding at yung iba pang sponsor ni Daddy Frankie para sa inyo na magbigay para meron din bulsa. Kung sino man yan yung nanggigipit. Ito halos alright, so dito po sa video na to medyo nakaka bagbag damdamin dahil sa medyo emotional dito si Daddy Frankie dahil sa sitwasyon ng kanyang mga beneficiary. Okay, sitwasyon in terms of yung awa niya sa kalagayan ng tatay ni Dandan or Charmaine, no? Kasi nakausap niya itong si Laika and masyadong naging emotional si Daddy Frankie doon because it's involved the family, the mother and the father, no? Kasi nga parang may dinaramdam ata itong si tatay kaya nabigyan ng pansin ni Daddy Frankie at pina-check up. Then there's this another panggigipit, no, sa kanya, no? Maybe dito sa charity yung ginagawa niya. Okay, kasi we never heard anything about his business. Diba? Yan ang ikakwento niya, may business siya, but yung mas on ang naririnig natin sa kanya is yung bagong setup na mangyayari sa mga beneficiary niya na yun, nakikita natin, unti-unti niya nang ibinabalik sa mga magulang, kaya may bahay na, si Oliver, si Ate Nida, si Teacher Mary Grace, di ba? And most of them, ang maiiwan lang sa kanya si JR at saka si Junjun, no? And I think Bandam, they are planning to give it to the family also. So, mas ito pa yung aking bibigyan ng pansin, no? Dahil makikita natin dito yung panggigipit sa kanya, no? Kung sino man po yun, makonsensya naman po kayo, no? Kung ano man po yung inyong dahilan sa ginagawa niyong ito, alamin niyo rin po sana yung dahilan, no? Kung bakit ginagawa ito ni Daddy Frankie. Sinusunod niyo naman yung mga kagustuhan niyo, bakit kailangan niyo pa rin make it tougher and tougher, no? Make it difficult sa isang taong katulad ni Daddy Frankie na ang tanging hangat ay tumulong lang naman, no? Ganun ba talaga tayo dito sa Pilipinas? Kung sino pa yung mga nakakatulong, kung sino pa yung may mabuting kalooban, siya pa po yung ating gigipitin? For what reason? Inggit? Or napapahiya kayo sa mata ng publiko na dapat trabaho ninyong ginagampanan, iba yung gumagawa? Ganun po ba yun? Napasensya na po, no? Kung sino man po ang tatamaan ng mga sasabihin ko sa vlog na to. Dahil ang nakikita nyo lang po yung iniisip ninyo na maaaring kayo ay nasasapawan or napapahiya dahil sa ginagawa ng mga vloggers. I'm not only talking about Daddy Frankie. No, lahat po ng vloggers na aking sinusuportahan sa channel ko na to. Si Tekram, si Pony Alde, Daddy Frankie, and Emil Nakalingap. Okay? So, yun po, yung lalaman ng content ko na to. And katulad po ng nasabi ko, ito po ay aking opinion lamang, no? Nakabase doon sa mga pangyayari at aking na uobserbahan, no, sa mga ginagawa ng mga taong aking sinusubaybayan. Okay? I'm just expressing my freedom of speech and expression, no? Dahil wala na yan, parang hindi na nagiging makatwiran yung ginagawa ng mga taong gumigipit or nanggigipit, no, sa katulad nila Daddy Frankie na ang tanging layunin ay matulungan yung ating mga kababayan, no? Inamin naman ni Daddy Frankie, di ba? Na walang utang na loob itong mga beneficiary nito, pero bakit patuloy pa rin kayo, no? So, bago po ako magpatuloy, welcome to sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo makapagsabihang fake news. Ito po ay issue lamang, no? Issue lamang po ang aking tinatalakay dito. Nagbase sa aking opinion at nagre-reaction lang po ako. So kung sino man po yung tatamaan, pasensyahan. Okay? Hindi po ito para kayo ay maliitin, insultuhin, bastusin, balahurain. Hindi po. No, ito po ay para sa akin constructive criticism. Ngayon, kung hindi niyo matanggap
yung aking pagiging constructive criticism or ang aking pagbibigay ng aking reaction, leave your comment on our comment section then. Let's try to talk it. Wala naman pong problema sa akin yun. Nakikinig po ako. Okay? Sana makinig din po kayo kung sino man kayo. Alright, so allow me to play some portion of the vlog ni Daddy Frankie na kung saan naging emotional talaga po siya. Umiyak po talaga si Daddy Frankie. No, umiyak po siya because he feels what the family like Laika, no? Sa nararamdaman niya, no? Yung pagpapahalaga sa magulang. No? Ramdam na ramdam ni Daddy Frankie yun until maisingit niya yung hinanakit niya na rin, no, sa mga taong gustong humila sa kanya pababa, no? Kasi ano ba yung masasabi natin, no? Di ba? He's helping no? Kung ang ina-after ninyo yung revenue, bakit? Anong problema niyo doon? Di ba? Di mag-isip din kayo kung paano kayo kumita. Hindi yung mga taong kumikita na ang kinikita ay binabalik sa mga tinutulungan niya ang pag-iinitan ninyo, no? So, ito po, pakinggan niyo muna kung ano yung sinasabi ni Daddy Frankie. Mas dapat pagtuunan ng pansin hindi sa mga kagaya ko na napakaliit, small company. So, siguro, makapagsubok din ito, pero hindi, gawa ng tao itong mga kababayan. Di ba? Okay? So, prior to that na, kasi ito, may iba na siyang tinutumbok dyan No, bago pa yan, kung panoorin nyo na lang po yung buong kabuuan ng video na yan, bibigyan ko lang po kayo ng konting paliwanag ko regarding this. Kasi, nakausap niya si Laika, and sa pag-uusap nila ni Laika, talagang naramdaman niya yung concern ni Laika sa pamilya niya. And actually, di ba si Laika rin yung dahilan kung bakit natawag yung pansin nila Daddy Frankie para sa kapatid niya kay Charmaine. So, on that part, naantig na, no, weakness ni Daddy Frankie yun. Weakness niya yung regarding sa family, sa tatay niya, sa nanay niya, di ba? And doon siya naging emotional. Okay, naiyak siya doon kasi nga naramdaman niya yung pagpapahalaga ni Laika sa magulang niya. And dito po, itong part na to, ito na po yung para sa akin yung dinadanas niya ngayon sa kung sino man po yung nanggigipit sa kanya, no? Dahil maliit lang naman siya, no? Well, actually, Daddy Frankie, hindi ka na maliit in terms of your business, maybe, no? Maliit pa yung business mo, pero I don't think it's about your business. It's about your vlogging, no? It's about the way you help people and the way you earn, no, to this vlogging of yours. Mas tingin ko doon pa yung mapag-iinitan hindi yung kanyang business, no? Kasi si Mami Rochelle naman ang may hawak nun kumbaga siya umaalalay lang, ang nakapokus talaga doon si Mami Rochelle, di ba? So umaalalay lang siya kay Mami Rochelle. But if you will take a look, no, most of his time is devoted sa pagtulong sa mga tao ito. So mas yun pa yung tinitignan ko, ayun yung pinupunteriya sa kanya, at yun yung matagal niya nang binabanggit sa iba niyang content, di ba? Kaya nagkaroon ng pagbabago sa pag-aalaga dito sa mga beneficiary niya May nakikita pa ba tayong vlogging sa shelter niya? Di ba? Nandiro na halos lahat sa bahay. Alam niyo na, kita niyo na kung anong hirap yun. Di ba? Plus, yung diesel ngayon, grabe. So, it's more on dito sa vlogging niya. Dito siya ginigipit. Kung sino man yun, alam ko may idea kayo. No? At may idea din ako. Okay? At nabanggit ko na yan sa iba kong content. So, makatwiran ba? No? Hindi ko alam kung paggigipit ba, pangaharas. Di ba? Hindi ko alam, kaya hindi ko masabi pagsubok. Kumbaga, taong gumagawa. Okay? So, tao ang gumagawa.
Sino kayang mga demonyong tao yun? No? Yung mga nanggigipit na yun. Kasi kung ito ay simpleng, alam niyo na, no? Yung mga nakapaligid lang. It doesn't involve law enforcement agency. No? I don't know who's ever law enforcement agency man yan. No? Kung hindi yan ang involved, hindi para problemahin ni Daddy Frankie yan. Hindi para yan mapag-isipan niyo or mag-worry siya. No? Hindi para mag-worry siya eh. No? Kasi kasino niya lang yan remedyohan. Alam niyo naman yung diskarte ni Daddy Frankie. But dito sa tema ng mga sinasabi niya ay malayo. And we all know kung sino yan at kung ano yan. No? And nakikita rin natin sa mga comment section yan. So nanduroon na ba talaga sa level ng panggigipit ang ginagawa ninyo? Okay, wag na sabihin, sige, para kasi isipin nyo, sumama loob ninyo eh, no? Sabihin na natin, challenges na binibigay ninyo kay Daddy Frankie. Nakakahiya naman sa inyo, baka masamain ninyo yung sinasabi namin na panggigipit, no? Sige, yung mga challenge na binibigay nyo kay Daddy Frankie, doon na lang natin ilagay. Kami pa mahihiya sa inyo eh. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi ba sila masaya? Yan, sinasabi ko, no? Nakikita ng karamihan yung kabutihang ginagawa ni Daddy Frankie, pero iba yung tingin nitong mga anong klaseng tao kayo na nag-iisip, no? Naiinggit. No, hindi na lang kayo matuwa sa tulong na binibigay ni Daddy Frankie sa mga taong yan. No? Ang iniisip ninyo, nagagamit sila. Ginagamit sila ni Daddy Frankie. Ginagamit naman talaga sila eh. No? Totoo naman kasi binablog sila. So ano yung hindi katanggap-tanggap doon dahil na-exploit yung kahirapan nila? Totoo namang hirap sila. Bakit sila nauwi sa ganyang sitwasyon? Bakit sila nagkaroon ng depression? Dahil sa hirap na dinadanas nila. May tumulong ba sa kanila? No? Mayroon bang mga ahensya ng gobyerno natin na tumulong sa kanila? Kung sila ba ay hindi na i-vlog ni Daddy Frankie, makikilala ba sila? Malalaman ba natin may ganyan tao? So ginamit sila. Pero nung ginamit sila, napabuti ang buhay nila. Nagkaroon ng linaw, ng direksyon yung buhay nila. Bakit hindi po matanggap ng iilan sa mga naiinggit sa ginagawa nila Daddy Frankie at ng iba pang mga charity vlogger na taos yung puso sa pagtulong? No? Bakit hindi niyo matanggap? Bakit hindi niyo nalang tignan sa ganun? No? Na sila ay nakakatulong, hindi sila perwisyo. Okay? At binanggit na rin ni Daddy Frankie. Kung yung revenue niya, yung iniisip ninyo, dahil nga, sigurado naman ako, 100,000 ang kinikita ni Daddy Frankie dyan. Pero tignan nyo naman yung gastos niya. No? Kung saan din napupunta yung pera na yan. Ayan o, pabahay, pa-hospital, no? Diesel. Kita nyo po, ginto ang diesel ngayon. Pero bakit hindi po maintindihan ng mga taong nanggigipit sa kanya yan? No? Grabe naman kayo. Ano to? Dahil sa... Ay nako, mawawalan kayo. Nakakaano lang magsalita, ano? Kasi masyadong sensitive. No? Baka masyado silang sensitive na ayaw nilang mapagsabihan. Kaya ultimo si Daddy Frankie ayaw silang banggitin. No? Baka kasi mga onion skin kayo. Kaya hindi magawang banggitin ni Daddy Frankie dahil gigipitin niyo siya lalo. Nakakahiya nga siguro sa inyo kung sino man kayo, ha? Na pati si Daddy Frankie hindi mabanggit-banggit. Bakit? Gigipitin nyo siya lalo? Or nagigipit nyo na siya dahil mas hindi man si Daddy Frankie ang nagsasalita, yung mga supporter niya, no? Yung nagsasalita against sa inyo. Baka kaya si Daddy Frankie ang binabalikan. Nagtatanong lang po ako. Nagtatanong lang ako. Baka... Ayun ako, nakakatawa na lang talaga kayo kung sino man kayo, mahinayo pa kayo. Tulong tayo.
Sorry mga kababayan. Sakit. Hirap. Talaga ng sinabi ko. Hindi ako titigil. Naharapin natin lahat yan. Para sa mga beneficiary. Well, magandang attitude yung pinapakita ni Daddy Frankie. Talagang, di ba, sabi nga, there's a will, there's a way. No? Lagi yan naman eh. Kung binigyan man si Daddy Frankie ng ganyang pagsubok or challenges, no, kung sino man, no, gumigipit sa kanya, may solusyon po lagi yan. Kaya tama lang yung attitude na gano'n, na hinahangaan ko si Daddy Frankie. Because kapag nag-give up ka, di ba, sino ang talo? Yung mga beneficiary niya at yung mga taong naniniwala sa kanya. Di ba? Hindi lang siya yung natalo. Beneficiaries niya at yung mga taong naniniwala sa kanya, mga sponsors. Di ba? So, hindi lang si Daddy Frankie ang gi-give up pag nangyari yun. So, kaya kailangan harapin ni Daddy Frankie yung mga challenges niya. And sigurado naman ako, nasa likod niya pa rin yung mga taong may paniniwala sa kanya. Ako pag naiyak ako, naisip ko kasi mga kababayan na instead na yung mga gagamitin kong pera o yung time para pupunta-punta doon, instead na i-focus ko na sa ating mga beneficiary, instead na yung money or time na gagamitin ko sa ibang bagay ay mapunta na sa mga beneficiary natin, pero mapupunta pa sa mahirap magpaliwanag. So dito, no, malinaw yan. Malinaw yan kung sino yung pinatutungkulan niya. Ha? Malinaw po yan kung sino yung pinatutungkulan ni Daddy Frankie. No? Since ayaw ni Daddy Frankie banggitin, huwag natin banggitin. Di ba? Huwag na natin banggitin. Kasi alam naman natin lahat kung sino yan at kung ano yan eh. Di ba? Ang sa akin lang sana, no? Kung gagawin nyo yan, kung gigipitin nyo man si Daddy Frankie para tumigil siya, pag tumigil ba siya, kaya nyong saluin yung ginagawa niya? Kaya nyo po ba? Kaya nyong gawin yung ginagawa ni Daddy Frankie? O gusto nyo lang pong maambunan din? Eh, baka ganun po yung gusto ninyong mangyari. Baka gusto nyo pong bigyan din kayo ni Daddy Frankie ng kinikita niya sa revenue niya. No, kung sino man kayo ha. Kasi, totoo, yung time, yung resources na nasasayang, di ba, na mas marami pa siyang matutulungan, mas mai-extend niya pa kung ano man yung kinikita niya. May sasabihin niyo, eh, malaki naman kinikita niya. So, gasino lang Sige, ay yung resources, yung time na sinasayang niya. Paano po yun? Nung naimbis na itinulong niya na sa iba, kailangan niya pang pumunta. Maigi sana kung magkakapit bahay lang mga yan eh. Eh, ang lalayo niyan. No? Doon yun na lang naman sana tingnan. Hindi yung kasi napapahiya kayo. Eh, matagal na kayong napapahiya actually. Nung matagal na kayong nagmumukhang tanga. Kung sino man. Ha? Matagal na po. So ngayon, may mga ganitong klaseng tao na gumagawa ng trabaho ninyo, ha? Hinihigpitan ninyo. For what? Ha? Anong purpose? Kasi bawal? O, sige, bawal. So pag sinunod ba namin yung pinagbabawal ninyo, kaya niyong gawin yung ginagawa ng mga taong ito? Di ba? Ano gusto nyo? Sa inyo pumunta yung mga sponsor nila? Gusto nyo makuha si Madam Kilding? At yung iba pang sponsor ni Daddy Frankie para sa inyo na magbigay, para meron din kayong ibulsa. Ha? Kung sino man yan, ha? Kaya nanggigipit ka. Halos, grabe kasi yung ginagawa ninyo sa taong ito eh. No, matagal niya nang kinikimkim niya. Kaya katulad ng sinabi ko, doon sa pagpunta niya kay Bench TV, no, maybe he's seeking advice or tips on how to handle yung situation niya ngayon. Kasi ang hirap naman talaga. Di ba? Parito ka. Minsan nasa lugar kang yun. Kaya nagkakasakit itong matandang to eh.
dahil sa kakasunod niya sa mga taong nanggigipit sa kanya. Oh, sorry, hindi yung nanggigipit kasi nakakahiya sa inyo, no? Yung nagbibigay ng challenges sa kanya, no? So, nandyan din, nabanggit din talaga ni Daddy Frankie dyan. Marami pa siyang nabanggit pertaining, no, dyan sa mga taong nanggigipit sa kanya na, yan nga, mayroon na namang letter na binigay sa kanya. So, panoorin niyo po yung buong video na yan, no, para po malaman ninyo kung ano yung sinasabi ko. No? So, kaya ako nasasabing, alam ninyo at kilala ninyo kung sino yung nanggigipit sa kanya. No? Eh, sana naman, pag-isipan nyo naman yung ginagawa ninyo. Kung mali yan, no? Ano yung dapat niyang gawin? At bigyan nyo naman ng konting leniency. No? Kung hindi nyo kayang bigyan ng konting leniency si Daddy Frankie, tulungan nyo na lang siya kahit sa diesel. No? Sa paggasolina, tsaka sa pagkain. No? Kesa sa may pondo kayo, hindi nyo ay nako, mahirap na magsalita, no? Dahil si Daddy Frankie nga, ayaw natin siyang mailagay sa alanganin, kaya hindi siya nagsasalita, para hindi siya pag-initan. So, makonsensya na lang kayo kung meron pa kayong natitira, kung sino man kayo. Okay, so hanggang dito lang. Baka kung ano pa po masabi ko, no? And matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.